Silod po ang lahat handa ng paggalang sa ating banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apong Kaching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sino nga ba ang magpapasibol sa lahat ng mga halaman? Walang maliban siya lamang. Walang katotohanan maliban siya. Tanging sa kanya lamang ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa simula ng buhay ng tao sa lupa, walang nagsabing may ibang Diyos. Lahat ng may kaalaman at natutunan na may Diyos, sinasabi isa lamang. Subalit, maraming pinakikinggan ng tao. Maraming sinusunod na kuminsan ay pinahihigit pa sa Diyos Ama. Mabuti pa nga ang kapwa nila'y sinusunod kaysa sa Ama. Samantalang ang Ama ay walang layunin ni anumang ikasasama at makasasama kahit kaninong mga anak niya. Ngunit maliwanag ang patotoo. Ang tao'y nasusunod ng tao, ngunit ang Ama ay hindi lahat ay nakasusunod sa Kanya. Parang ang labo yata ng sinasabi niyang Apo Kunching na yan. Sadyang malabo sa walang pangunawa at di nakakaunawa. Subalit maliwanag ang katotohanan. Kung minsan kapag sinabi ng tao, tarantan-taranta, sumusunod na sa kanya. Ngunit kapag sinabi ng Ama, anak, makinig ka, nakikinig ba ang tao? Kapag sinabi ng Ama, mga anak, magbago kayo, ilan kaya ang susunod na magbabago? Ngunit kapag sinabi ng tao, kunin mo yon at bibigyan kita, susunod pagdaka. Gayon ang halimbawa na patuloy na pinakikita ng Ama na ang tao'y mas higit pang sinusunod ang kapwa-tao kaysa Kanya. Subalit kay papalad ng mga may pagtitiwalang lubos, may paniniwalang ganap at pagtalimang totoo sa Kanya, sapagkat masusumpungan nila ang tunay na liwanag, makakamtan nila ang tunay na galak, at mapapalakas sila ng di nila nakikita, ngunit tapat na sinasamba at kinikilalang totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Katotohanan, sino nga ba ang nagpapasibol ng mga damo? Walang magtutubo ng damo. Maliban ang tumubong damo na tinatawag na Bermuda grass ay itinutubo ng tao sapagkat nakapagpapaganda sa kanilang bakuran, nakapagpapaganda sa palibot. Kung may palasyo sila, dili kaya tinatawag na magarang bakuran. Maraming ginamit ang tao na hindi alam kung papaano ito ginagamit. Ang alam lamang, gagamitin ko ito dahil nasisiyahan ako't nagagandahan. Subalit kailanman ay hindi inalam ano nga bang kagandahan nito sa akin.
Ano kayang makabubuti nito sa akin? Ang mahalaga sa tao'y masiyahan. Marami ang katwiran, basta maligaya ako, gagawin ko ang gusto ko. Ngunit iba ang Ama. Ang ikinasisiya ng mga anak niya at ikasisiya nila, yaon ang nais niyang tupdin at gawin. Subalit hindi lahat ng makasisiya at makapagpapaligaya ay natutupad sa mga anak niya, sapagkat hindi lahat ng mga anak ng Ama ay sumusunod sa Kanya. Subalit, kung tuwiran lamang susunod ang lahat, ano ang dinulot ng Amang nakapagpasakit ng loob? Anong idudulot niyang makapagpapahirap ng dibdib? Ano ang makapagbibigat at magpapatulot ng bigat ng dibdib? Yaong mga iniisip na di marapat, yaong tinatanim sa pusong hindi dapat, yaong mga sugat na nasaktan ang mga loob ng nilalang. Yaon ang pawang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't ang hamon ng Ama sa mga anak niya ay kumilala sa Kanya. Kilalanin siya, at kapag nakilala siya, anong bigat na malalasap mo pa? Anong dalahin mong mabigat para sa iyo? Walang makapagdadala ng mabigat, sapagkat tuwirang siya lamang ang makapagdadala niyan. Kaya ikaw bilang anak niya, kayo bilang mga anak niya, hindi kailanman kayo padadalhan ng di nyo kaya. Kaya't sa tuwin na ang mananalig na totoo at tapat na mananampalataya, ang isip at damdamin nila, umaasa sila sa Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. I believe. Ilan kaya ang naniniwala na kaya ko yan, anak? Magagawa ko yan para sa iyong ikagagalak. Huwag kang mabahala, anak. Ito'y gagawin ko para ikay matuwa. Huwag kang matakot, anak. Kapiling mo ako sa tuwina. Huwag kang mag-alala, anak. May magagawa ako sa iyo. Ilan kaya ang maniniwala sa gayon? Ngunit kapag sinabi ng tao sa kapwa niya tao, pumunta ka roon at suswertehin ka. Bagamat hindi niya alam kung anong uri yung pupuntahan niyang makakaswerte sa kanya. Yaon ang tao. Kapag pagpapala, mabilis na tutuntunin. Ngunit kapag pasakit, pagsasakripisyo para sa kapwa, madalang at iilan ang tutupad. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, gayon paman, hindi nagsawa ang Ama at di nagsasawa na magbahagi, mamahagi at patuloy na magbigay para sa kanyang mga anak kung anong marapat, kung anong dapat, at ang nagtatamas at nakikinabang yaong sa kanya'y nagpapakatotoo, nagiging tapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Tulad ng sinasabi niyang, mga anak, ang sakit ay nagagamot. Sa isip lamang ang takot. Huwag kayong mabahala. Ako ang may kaloob ng buhay ninyong taglay. Ako ang inyong sandigan at di kayo pababayaan. Ilan ang susunod sa ganito? Maliban na nga lamang kung nadarama niyang mahal siya ng Ama. Paano niyang madarama kung naghihirap siya? Ano bagang nadarama niya? Hirap na hirap ang buhay ko. Ngunit hindi niya nababatid, mahirap man ang buhay niya, nandun pa rin ang buhay na taglay niya. Ano nadarama ng tao? Ang kanyang nararamdamang sakit sa katawan. Ngunit hindi niya nalalaman at di niya binabatid, may sakit mang nararamdaman, nakakausad pa rin naman. Ano pa ang nararamdaman? Yung sakit na ginawa ng kapwa niya. Subalit di niya nararamdaman, mahal na mahal siya ng Ama. Nagpupuyos ang galit niya, puro salita siya, ngunit buhay pa rin naman. Kaya't yaon ang nararapat na pagnilaya ng tao. Sinong masigit na padaig sa mga tukso? Yaong taong may dilim at malayo sa Ama. Subalit, sino ang madadaig sa tukso kung Ama'y nasa puso ng tao? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Tuksong makipag-away, tuksong mang-away, tuksong gawin ito, gawin niyaon na di tama't tumpak. Sapagkat ang Ama'y di magtuturo ng di dapat, kaya't ang lahat na ituturo niya
makabubuti sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Mula kay Juan. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama ay natututo at lalapit sa Kanya. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi na mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkain ibinibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano mabibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kainin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. At ako sa Kanya. Buhay ang Amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay. Okay, hirap iulat nitong sa akin marapat na kung papaano sa inyo'y dapat kong ilahad. Ilan nga ba ang sa inyong mga tuwirang tapat? At ang ilan ay katulad ng mga ninunong naglaho at nangamatay na't napamanaw yaong lupang katawan. Gayon pa man patuloy akong sa inyo'y naglalahad, nagbibigay ng marapat upang ang tumanggap ay tunay na magliwanag. Ang makadama ay tunay na magising sa katotohanan. At mamulat ang kaisipan sa tama't pamamaraan na kung papaano ang dapat tukdin sa bawat araw. Pawang katotohanan ang sa akin tinuturan. Lahat ng katawan ay may pandama. Abnormal man at walang kaisipan. Maliban na nga lamang kung ito'y patay na, walang madarama ni anuman siya. Subalit habang nabubuhay, paslit mang sanggol na turingang walang alam kahit ano, at di walang kamuwangan sa mundo, kapag ito'y tinampal mo, iiyak at nakadama niya katawan. Ang siyang naging dahilan kung bakit nasaktan siya. Kaya naman ang bawat araw ang nais ng Ama, wag lamang pandaman ng katawan ninyo ang maramdaman nyo. Wag lamang sa balat kayo nagrireklamong aray ko, kasakit kay hapdi naman ito. Wag lamang ang para sa sakit ng inyong kalooban na naramdaman nyo yung ng inyong sambitin. Kundi kayo'y mapaaray kapag kayo'y nasasaktan sa inyong mga kasalanan. At kayo rin naman ay makapagsisi upang sa gayon ang inyong hirap na tinatamasa kung papaano nyo nakamtan ang yaong hirap ng dahil sa kasalanan,
ay makita ninyong matwid ng amay buhay para sa lahat. Mga minamahal, tubig at dugo, laman at dugo, pinaghalo. Sa iisang katawan ng tao, upang gawing bahagi ng Ama, na makapanalaytay sa buong katawan at maramdamang kayo'y buhay. Ang binuhay sa inyo ay buhay hanggang ngayon at di na mamamatay magpakailanman. Yaong espiritong taglay ng Kristong naturingan na nagkatawang tao pang handog ang laman at dugo kanino man. Bilang naging kordero ang katubusan, maging marapat kanino man, na kung tuwirang tatanggapin at marapat na paniniwalaan, kaligtas ay kakantin. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Ngunit ilan nga baga ang nagpapahalaga sa kaligtasan ng kaluluwa? Ilan nga baga ang magpapahalaga na maligtas ang kaluluwa nila? Ilan nga baga ang may pagnanasang maligtas ang kaluluwa, kalakip ang pagnanasang tumupad sa Ama? Ilan nga baga ang nagtuturang nais ko ng kaligtasan, ngunit hindi matupad ang kabutihan at kagandahang loob ng Ama? Ilan kaya ang nagsasabing kay buti ng Ama at sa kanyang kabutihan, tuwirang nakadama sila? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos, manalig magtiwala, amay kalakip ng buhay nyo, liwanag ay sa inyo, ilalagak na totoo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. I believe na ikaw, Ama, ang siyang buhay ng sino man. I believe na ikaw lamang, wala nang iba, ang paraan sa buhay na maligaya at masaya. Tanging ikaw lamang, Ama, ang siyang tunay at ganap. I believe sa buhay ng tao, ikaw lamang, Ama, ang pasimula. Ikaw rin ang wakas ng tao sa lupa. Yan ang pawang salita mong di kailanman magkakabula. Habang tao'y nabubuhay at kailanman di mamamatay. Kung lahat sila'y gagawing marapat at dapat, yaong sa'yo hinandog noon, ngayon at kailanman, sa bawat isa. Kung makikilala at madarama, lahat sila'y magkakaisa, magbabago. Tuwing na ang lahat ng ito'y naiulat ko na, at patuloy pang nilalahad sa kanila upang mamulat. Kailanman di mo ginawang magtalusira, di mo kailanman gagawing talikdan ang sinuman. Tapat sa'yo,
Kaya't hamon mo sa tao ang dulot mo. O Ama ko, o Ama ko, o Ama ko, kay buti mo. Kailan maririnig ng mga bingi, kailan madarama ng mga manhid at patay, mga bulag, kailan makakakita, makakaunawa, iyong mga nahihimbing sa sanlibutan ay nasisiyahan. O aking Ama, patawarin mo lahat sila na nawalay at sa iyo'y di makasumpa. Patuloy mo binibigay ang marapat, o Ama ko, ganang pagkatao'y walang tutupad, walang magnanasa, ni walang hihinging gawin ito. Wala kahit isa, kaya't patuloy mo sila'y kahabagan. Huwag mong pagsawaan, gumamit ka ng nilalang, o Ama ko. Batid mo man kung paano ang hirap nila, iwag mong iwan. Bawat segundo ay patatagin mo, palakasin yaong buhay nilang sa'yo'y hinyaalay. Bawat araw ay ikaw, tanging ikaw lamang, walang iba kahit sino, o Ama ko, kay buti mo. Ang bawat hinayag mo, ahayag ko pa, marami pa. Kaya't ang sinumang sa'yo'y nakikisa, matututo. Bubuksan mong ganap yaong kaisipan nilang taglay na layon mo, at nasa mo sila'y bagina. Patuloy mo ibigay ang lahat sa kanila, tapang at tatag, lakas, tibay at tuwirang karunungan, kung paano tutup din at gagawin para sa'yo. Di ganang tao, di ganang tao, kundi sa'yong Espiritu. O Ama, ito ang pinarinig mo na patuloy ko hinihiling sa'yo, matwid ito, upang gawin mo mapatotohanang ikaw ay totoo. Espiritong taglay ng tao na kailanman di magbabago. Marapat ang iyong mga anak ang siyang magbago at makamtan nilang ganap yung nasa mo. Patuloy mong igawa yaong dapat at liwanag, sumibol na ganap yaong tatak, pahabain at iyong palawakin pangunawa,
upang lubos na matanggap ng iyong mga anak na nagiging tapat at patuloy mo aliwin sila. Huwag kailanman lobing matangayang katauhan ang mangibabaw, kundi matulad sila, yamang ako'y binaba mo. Espiritong walang buto, walang laman, kahit ano, at ang bawat segundo, mapagnilayan, mapagtanto, masurian, marapat sa kanila. Yamang tinig ko'y sinigaw mo, tinulad mo sa batingaw na napapalakas, napapahina ayon sa pagtaktak at paghampas ng kamay upang igawan iyong tunog na marapat upang tao ay marinig. Ginawa mong ganito, iyong pangungusap ko upang sidlan at bahagi mata mo nila. O aking Ama, kay buti mo, kay dakila mo, walang maliw ang kaloob mo sa mundo. Di nagbabago, patuloy na liwanag ay napagniningas, napaalat hambing sa dagat, yung sa'yo'y nasang kaloob. Manamnam nawa nila yaong lasa mo at malasap nilang ganap yung tamis ng iyong pag-ibig at maramdaman nilang ika'y buhay at tuwirang nagnanasang gawing lahat ang tama't tumpak sa kanilang lahat. At chakaramelyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Lalamunan niyo'y Ama ang may kaloob. Tinig ninyo'y siyang nagbibigay. Tao, kung malaki ang boses mo, mayroong payos naman ito. At kung mayroong payos, may malumanay naman kung pakinggan ay parang kay lamyos. Subalit, mayroon naman tinig na nakakagalit kung tao'y walang isip at walang pangunawa. Hindi man siya inaano ng kapwa, ito'y galit na galit. Ngunit hindi natatanto, bakit nga baga ako nagsusuri sa boses ng tao? Bakit hindi ang suriin ko'y ang aking gagawin at magagawa? At siyaon ang nais ng Ama, suriin niyo ang gagawin niyo at ginagawa niya upang di kapwa niyo ang pinagkakasalaan niyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba, Ama? Gayon din naman ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba sa langit. Ang kumakain ito ay mabubuhay magpakailanman, sapagkat hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat
kumain iyon. Ang manang ibinaba ay pinakain sa mga ninuno sa panahon ng mga Israelita. Subalit ang salitang binababa ng Ama na mula sa anak na ibinabat, binahagi sa lupa, ay hindi ito pinupulot ng kamay, kundi ito'y kinukuha ng isip, tinatatak sa diwa, ninanamnam sa puso, pinapaloob sa kalooban upang malasap at manamnam yaong sarap at higit pang linamnam ng buhay. Kaya't ang winika'y maliwanag, ang kumain ng mga mana ng panahon na iyo'y patay na at di itinala at naitala kung nabuhay sila ngayon. Ngunit sa panahon ng Kristo'y maliwanag ang tinuran at pinabatid ng Ama magpahanggang ngayon. Ang sinumang kumain sa dugo at laman, alalaumbaga ang magtiwala sa isinugot ibinaba at kainin ng mga salitang kay banal at kay inam, mayroong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Masaya ba kayo? Masaya ba ang buhay? Maligaya ba ang buhay? Sino nga ba naman ang liligaya kapag may sakit siya? Ngunit alam nyo baga, subukan nyo lamang. Ang Espiritu ng Ama ay sumasa inyo kahit may nararamdaman kayo, maligaya kayo. Sampalin nyo yung katabi nyo pag di totoo. Walang yayang apo kunching na yan, ba't yung katabi ko pinasasampal? Ayaw niyong maniwala sa akin, di sampalin niyo yung katabi niyo nang kayo demanda. Wag po, sapagkat patutoong patutoo ng Ama yan. Kayo, hala ba kayo't nalulungkot sa inyong nararamdaman? Bakit niyo nagagawang hindi? Sapagkat binuhay sa inyo ang pananampalataya, binuhay sa inyo ang pag-asa, binuhay sa inyong puso ang pagmamahal ng Ama, kaya't yaon ang nararamdaman nyo, hindi yung nararamdaman yung sakit, di baga? Ngunit kapag nawala kayo sa Espiritu at naging pagkataong naghari sa inyo, subukan mo humakbang at naimaramdaman ka masakit, mamumura mo yung paa mo. Nawala namang kasalanan yan. Ay napaa ka. Ba't di ka na gumaling? Sabi pa. Kaya habang minumura mo yan, tuwang-tuwa naman yung nagbibigay niya. Sapagkat hindi binigay yan ng Ama. O sulong, kung paano niyong inunawa ang panahon ng itinalang kasaysayan ni Job. Sino bang nagbigay noong sakit niya? Sinong nagpahintulot? Yan ang patotoo. Lingkod ka ba ng Ama at naglilingkod ka sa Kanya? Pinahintulutan niya na kung minsan ay mayroong sakit ka at mayroong madarama upang tingnan niya. Tingnan ko nga itong anak ko kundi mayabang lang. Ang sabi niya, naniniwala sa akin, nagtitiwala. Tingnan ko nga pasakitin ko nga yung tuhod niya. Nang sumakit ang tuhod, sabi niya, Diyos ko, tama ko. Masakit man po ito, ikaw ang kagalingan ko. Natuwa ang Ama. Ang sabi niya sa kanyang espiritu, tandaan mo yang, narinig ko. Yamang ikay nasa katawan ng nagsalitang iyan, alam mo rin kung anong narinig ko. Yaon ang Ama. Ang naririnig ng kanyang espiritu ay naririnig niya. At ang espiritu niya siya'y kaisa. Kaya habang nasa katawan niyo ang espiritu niya at nagmura kayo, abay nagalit siya. Sapagkat sabi niya, dinadaya ako ng anak kong ito ah. Ang sabi niya, naka-espiritu siya at ako ang espiritu niya, bakit nagmura? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Yaon ay isang halimbawang totoo na nagaganap sa mundong ito. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Subalit, yaong nagpakatapat at nagpakatotoo sa Kanya, na ang pag-asa niya ay habang may buhay, sabi ng Ama, may pag-asa. Habang nabubuhay ako, sabi niya, may magagawa ako. May magagawa rin siya. Ama,
Hindi mo naman pinababatid sa akin kung kailan ako mamamatay. Di yamang di mo pinababatid, ako na may palakasin nang makatupad ako sa'yo. Di bagat dapat ay gayon? Ano naman ang sinasambit ng iba na naririnig ng espiritu nila? Ano ba naman ang buhay ito? Ako'y naglilingkod. Bakit ako ginaganito? Ang wika naman ng Ama. Akala ko bang espiritu kang nasa iyo? Hindi ako ganyang mangusap, anak ko. Kaya't ang sinabi niya sa kanyang espiritu, umalis ka muna diyan, pagkatao yan. Sapagkat hindi pala niya ako nadarama. Kaya naman itong ang alam niya ay naka-espiritu, nangangalandakan, ang espiritu ng Ama Eka ay ganun at ganyan, pero sa kanya di niya magawa. Yaon ang huwad na espiritu. Kaya maraming espiritong mandaraya. Ngunit ang totoong espiritu, totoo, tapat, kahit kanino. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan. Kaya nga't wika ng ise. Nang gagamot po eka ako eh. O ba't sarili mo hindi mo gamutin? Eh pag sa sarili ko po hindi ko kayang gamutin. Eh ibang espiritu nasa iyo, hindi ang Ama. Hindi naman kayang tanggapin. Sapagkat nagagamit ko lang po eka sa iba, pero sa sarili kong pamilya, hindi. Hindi totoo yan, huwad ka. Alalaong baga, ang espiritu ng Amay nagamit mo sa iba, sa iyo at sa pamilya mo, hindi. Ang totoo nun, sa iba, malakas ang loob mo, sa kapwa mo at katawan mo, kapwa mong pamilya mo, mahal mo sa buhay, hindi ka natatakot ba? Natatakot ka dahil ayaw mong mapahamak sila. Malakas ang loob mo pag sa iba. Kaya naman, ang iba'y malakas maghatol. Malakas magsalita. Nasasabi nila, gawin mo yan, sa sarili di magawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mapapalad ang sa kanilang sarili, tapat at totoong nagtitiwala sa Ama at sa kapwa nila'y nagbabahaging tapat din sila. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? May sinambit bang hindi totoo? May sasabihin bang hindi totoo? Lahat ng sinambit sa inyo ay pawang katotohanan, kaya't sumainyo ang kapayapaan. Mula sa gawa. Pagkatapos, si Felipe naman ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang. Kaya't naparoon si Felipe sa darating naman ang isang Ethiopiang Euniko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Kandakse o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isayas. Sa bayan mo, anak, sasakyang iyan, sabi ng Espiritu kay Felipe, sa bayan mo, ang sasakyang iyan, ayon sa Espiritu kay Felipe. Magnilay kayo. Kung wala kayong pangunawa, itatanong ng iyong isip, sa bayan mo ang sasakyan iyan, sabi ng Espiritu kay Felipe. Sa makatwid, ang Espiritu pala'y nangungusap sa mga lingkod at nagpapakatotoo naman ang mga totoong Espiritu. Katulad ng tinuran, sa bayan mo iyan, Felipe, ang sasakyang iyan, sa bayan mo. Sa makatwid, katakataka ba kung ang taong naka-espiritu kung minsan sugod ng sugod, wala namang alam ang mga tagasunod, ngunit hindi naliligaw at hindi nahirapan ang sumusugod-sugod.
Sapagkat ang Espiritu ang nagsasabi sa kanyang, gawin mo yan, tumungo ka doon, gawin mo yan. Ngunit may pandaba ang lahat. Kaya naman, nahihiwagaan ang mga walang pangunawa. Nagtataka ang walang pangunawa. At ang sinasabi nila, ano ba naman eka pinagsasasabi niyan? Ano ba eka ang mga ginagawa niyan? Ba't eka yung damo na yung pinabunot para ipalaga? Bakit eka yung dahon na yun ay pinakuha para ipainom? Kung malason eka. Maniwala ka eka. Pag uminom ka ng dahon na yan, baka eka mabundat ang tiyan mo. Manapa, sasabihin ko sa inyo, pag sumobra kayo ng gamot, bubundat ang tiyan nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Bakit ko binahagi ito? Sapagkat kung ganang sirkonstansya, walang iuulat sa inyo. At ganang pagkatao'y walang babaybayin sa inyo. Ngunit sa hindi nyo namamalayan at di man ninyo nakita, nakapangusap ng tapat at totoo sa inyo, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng yuniko ang aklat ni Propeta Isaias. Kaya't tinanong niya ang yuniko, naunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paano walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng yuniko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng yuniko. Ako ba'y hindi pa maaring bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng yuniko ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na niya nakita ng yuniko. Hindi na siya nakita ng yuniko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Kamangha-mangha ba kapag tinuran sa inyo, tumindig ka? At kung ang magpapatindig ba'y si Constancia, may mangyayaring maganda? Ano kaya't ang pinatindig ay tumumba, hindi kaya siya idemanda? Ngunit ito'y sinasabi baga niya bilang katauhan. Kaya naman, sa unang pagsubok at pinangalawahan, pinangatluhan ka pa, tama na, tanda ng bingi ka pa, tanda ng bulag ka pa, tanda ng patay pa ang katotohanan sa iyo. Kaya't hihintayin ito ng Espiritong magising ka. At yaw ng Espiritu, alam ang tulog ang diwa, alam ang sarado ang puso, alam ang masalita, ngunit walang nagagawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Kaya naman ang Espiritong taglay ng katauhan, nakapagsasalita ng sumuong ka doon
sulong anak, tumungo ka at di kita pababayaan. Sumakay ka dyan, isasadyad kita, hindi ko ititiyab yang bangka. Sumakay ka ng eroplano, huwag kang matakot, hindi ka malulula. Sulong eka, maglakad ka, hindi ka mapapagal. Tumakbo ka pa. Ngunit kapag mismo tao lamang ang may nasa niyan, sigurado mararamdaman niya ang kapagalan at maaring mapahamak pa iyan. Ano ba ang ibig kong iulat at ituran sa inyo? Espiritu ba ang taglay ninyo? Totoong espiritu ba at ang Ama ang nag-atas nag-utos sa inyo? Tandaan ninyo, hindi ka isusuong sa ikaw ay kanyang kapahamakan ang ibibigay. At hindi ka kailanman sa kapahiyaan ay ibibigay. Pagkatapos ng pagkapahiya, ikaw ay kanyang iaangat. Napahiya ka sa kapwang di naniniwala, ngunit sa mga totoo, nakikita ang kanyang mabubuting gawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't sino ang taong sa palagay niya nasa Ama? Sinong taong sa palagay niya nasa paghahari ng Espiritu niya? Loobin man ang Ama ilang beses kang lokohin at dayain, ngunit hindi sa buong panahon, pahihintulutan niya yaan. Kaya't ang sasabihin sa iyo ng Espiritu niya, anak, sapat na, tama na, tugot na, pababatid ko na sa iyo. Iwasan mo na yan, lumayo ka na diyan at di tama yaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At yaon ang patotoo, ang Espiritu ng Ama ay naghahango sa putikan, naglalayo sa kapahamakan, nagliligtas ng buhay. Kaya't ang bawat anak niyang tumapat at kumiging tapat sa kanyang Espiritu, tapat na nagliliwanag. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Malalim na mababaw ang aking tinuran. Malalim sa mga walang pangunawa, mababaw na abot ng mga may pangunawa ang diwa. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba nga, Ama? Ang Espiritong nag-aatas, nag-uutos, tunay na napapatotohanan mo kapag siyang sinunod mo. Sa dakong aking tinunguhan kanina po, ako'y paalis na, subalit, itinanong ko sa Panginoon, ano po ang marapat kong gawin at ano po ang aking dadalhin. Magbalik ka anak sa aking harapan ng larawan at kunin mo yaan. Kung ano yung pinakuha niya at pinadadala sa aking tinunguhan, pagpasok ko sa kanyang kwarto, yun din ang aking inabutan, ang pinagmulang larawan. Buhay ba nga, Ma? Sino ang larawang yaon? Walang iba kundi siya. Sa makatwid, hindi man siya bumaba sa harapan, ngunit nagtura ng Espiritu niya at sinabing ito, anak, ang dalhin mo. Pagdata sa tinunguhan, pagpasok ng kwarto, bungad ang pag-aalayan noong binibigay, noong pinadala. Ang Diyos ay buhay. Ngunit, paano mangungusap sa inyo? Lahat naman ay pwedeng pangusapan. Totoong-totoo po yan. Lahat ng tao ay maaaring pangusapan ang Espiritu ng Diyos. Kung bakit hindi lamang napapangusapan, iba ang nangungusap sa kanila. Masamang espiritu. Ano ang kaibahan ng masamang espiritu at ng masamang espiritu? Kapag ang isip mo ay kung ano-anong laman nito, aba, hindi mabuting espiritu yan. Sapagkat ang espiritong mabuti na mamayapa ng isip, nagpapapatag ng loob. Ngunit kapag masamang espiritu, kung ano-ano sinisiksik, para ikay matakot, mag-alala, mabahala,
matulog. Baka tumaob yan. Kaya, kumusta ka na? Tumayo ka nga. Mabuti ka pa. Mula nang hinampas yan gumaan ang pakiramdam mo, di ba ga? Ang humampas sa'yo, mula nang pinadamang nasa sa'yo, hanggang ngayon naririto pa. Subalit, hindi mo katulad na pag may naramdaman pang karampot ay, Diyos ko, ba't di pa kaya nawala ito? Kundi ang sinasabi, Ama ko, kung nais mong naririto ito, palakarin mo lang ako ng diretso, sapat na. At kapag ginusto mo, sang iglap magagawa mo. Yaw ng Ama, napag-uutusan din siya. Katulad ng sinasabi niyong, Panginoon, bigyan mo nga ako ng pera. Nuutusan mo na siya, di ba ga? Panginoon, iligtas mo nga ang anak ko, inuutusan mo na siya, di ba ga? Panginoon, inuutusan mo na siya, di ba ga? Bakit naman ikaw di ka marunong sumunod sa kanya? Sumunod ka muna kaya. At kapag nasunod mo siya, di mo man sabihin yun, sinisigurado niya sa'yo. Anak, kilala kita. Alam ko kalooban mo, alam ko kaisipan mo, susunod ako sa'yo dahil kinikilala mo ko. Buhay ba nga, Ma? Kaya, yung may pandama mula sa kanya, ang nasasabi nila, Diyos ko, sa dami ng pinagdaanan ko, ang kahihinatnan din pala'y kay ganda pa rin, sapagkat kasama kita, kapiling kita, pinupuri kita, walang maliw. Nais nyo bang maranasan ito? Kung nais nyo, tularan nyo ang mga sumunod sa Espiritu ng Ama at matutularan ninyo kung anong gusto niya, masusunod nyo at gagawin naman niya ang para sa inyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nasasabi niyong buhay ba ang Ama? Opo, sabi naman nila. Ang tanong, sa puso mo ba'y nadama mong buhay? Ang tanong, sa isip mo ba'y nananahan siyang buhay? Ang tanong, nararamdaman mo ba sa isip at damdamin mo at lumalaban ka naman? Ay, kaya maraming lumalaban sa Ama Nararamdaman daw nila'y Ama, nasa isip daw nila'y Ama, pero kinakalaban siya. Paano po eka? Anong dahilan at kinakalaban namin? Hindi ba sinabi, anak, ang pinagsisihan mo'y huwag mo nang balikan. Inuulit-ulit mo naman. Anak, ang sinabi ko sa iyo, kung nagbalik loob ka sa akin, iwaksi mo na lahat ang suliranin. Ilagak mo sa akin at di ka maninim din. Bakit patuloy ka pa ring isip ng isip? Halos mabaliw. Ang sabi ng Ama, anak, tandaan mo, lahat kayo'y may isip. Yamang hindi kayo baliw at hindi kayo abnormal. Ngunit ang sa akin, kailan may di na, isip ng isip sa maghapon at gabi man. Kundi, kapag naisip niya sandali, aba, may gagawin pala ako, ginawa niya. Naisip niya, aba, may pupuntahan pala siya, pinuntahan niya. Naisip niya, kakain pala siya, aba, kumain siya. Subalit, may ginawa siya, may pinuntahan siya, may kinakain siya, may kumakain pa, at kinakain pa niya. Ang isip na si Juan, si Pedrong ginalit siya, hindi nawala sa kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At ano ang tinanong? Sumasampalataya ka na ba sa anak ng Diyos na si Jesucristo? Nang sinabing sumasampalataya na at naramdaman din ng Espiritu
na tapat na ang pagtitiwala at nakaunawa na sapagkat inihayag niya ang sinalaysay ni Propeta Isaias. Ang tinutukoy doon ay ang Kristo. Nanampalataya siya sa hindi niya nakita. Nagtiwala siya sa hindi niya nakita. Kaya naman pinagkaloob sa kanya ang Espiritu ng Ama. Kaya't siya'y tuwang-tuwa na. Narinig niyo? Kaya't siya'y tuwang-tuwa na. Kung magkagayon, bakit may nagsasabing tinanggap ang Espiritu ng Ama, pero patuloy na nalulumbay, lumuluha-luha pa? Sa makatwid, walang banal na espiritu na nasa katawan, kundi masamang espiritong mandaraya, kaya sila'y nalilinlang. Pagharian kayo, ang may pandinig ay nakarinig. Tandaan ninyo, ang kaaliwan ay sama at ang umaaliw ay espiritu niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan. Kaya kapag inaliw ka ng espiritu, matuwa ka na. Kapag inaliw ka ng espiritu, magalak ka na. Ang tuwa, galak ay pinagsama na. Kaya maiiba ng aura. Kaya may nagsasabing, aba, blooming ka ngayon na. Siguro kay nagmamahal ka't may nagmamahal sa'yo. Ano naman ang tugon ng nagbagong buhay? Ang Diyos na nasumpungan ko. Aba, parang bumata ka. Ilang taon na kitang nakasama, hindi na iiba't nababago. Ang itsura mo ganyan pa rin. Parang bumata ka pa sa dati. Yan ang lingap at gawa ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya, pag kayong alagad na tumatanda, masamang espiritu. Buhay ba ang Diyos? Makagalit sila niya. Magkasala ha. Tingnan nyo nga kung may pangit. Wala. Dinatawa kayo. Kapag may nakita kayong nakasibangon at tumatanda sa mga cups, masama. Dinatawa kayo. Di ba ga? Ang nasa banal na espiritu, laging tawa, laging busog, laging katulog. Kaya kahit sa dambana, kapag sa dambana'y natulog, nalakipan ka ng ibang espiritu. Kaya kailangan gumising ka, hindi na abayaan si demonyo. Buhay ba ang Ama? Ay buti ng Ama, kailangan niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Araw ay pakinggan siya, totoo, tapat ang wika niya, totoong totoo siya. Tapat mula sa noo hanggang talampakan, maaring makadama, maging ang bombonan, binubuhay. Halina nga, mga anak niya, espiritu niya, upang kayong lahat ay ganang maaliw, at di nakasibangot, nakakunot ang noo, kayo sa totoo ay makatatanggap na, ay nagtiwala, mag-awat, nanaisin nyo'y kanyang iaalay, ipagkakaloob niyang may galak. Buhay ba ang Ama? Kaya kapag sinabi mo, O Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ako na may sidlan mo, eto na.
ng gala. At ako naman ay magaan niya, naka na. Bubble gum. Kulang pa. Pasok. Kay may ayun, di tinanggap niya. May tao na kapag nakuha, ay aalis na. Sapagkat wala nang silbit kwenta sa kanya anumang binahagi ng ama niya. Subalit may tao na ang pagkakaloob ng ama, pinahahalagahan, pinagkaloob niyang pahalagahan pa, sapagkat siya'y nasiyahan nakadama ng totoo sa ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kaya't ang bawat nagpapahalaga, ang tao katulad ng ginawa niya. Hindi mo kinukuha, ede akin na. At nang dahil kuhanin niya at pinakinabangan niya, nasiyahan siya. Kaya naman ang Espiritu ng Ama, kapag nagkaloob sa isa, at nakitang baliwala sa kanya, maaring agawin niyan mulit, kunin niya, at sabihin, walang kwenta kang anak ko. Sa iba ko, ibibigay ito. Walang patid, walang humpay, walang puknat, ang Espiritu ng Ama patuloy na buhay. Ngunit, maraming kaparaanan siyang ginagawa sa bawat anak niya. Ang kaparaanan ba ng Ama ang siyang nasa sa iyo? Kung siya ang namamaraan sa iyo at tunay na Espiritu niya ang sumasayo, tandaan mong anak niya, habang may buhay, ituturo niya ang dapat sa buhay mo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa iyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may
magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Baka winika niya, manahig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Lumilipad sa kanila tumutuko. Matotoo lamang ng Ama yan. Lagi niyang pangungunahin sa mga lingkod. Buhay ba ang Ama? Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Baka winika niya, manahig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tapat kung magturan siya. Totoo ang bawat salita niya. Walang pagkabula kung makikinig lamang ang mga tao sa lupa.
yung inyong pagninilayan ang mga sakit. Sakit sa balat, sakit sa lamad, sakit sa ugat, sakit sa buto, sakit sa loob ng tiyan, sakit sa puso, sakit sa baga, iba't ibang sakit. Kaya kung ito'y katatakutan, makakapamuhay ka pa ba ng payapa? Kung ito'y katatakutan, mabubuhay ka pa kaya ng masaya? Hindi na, di ba? Kung lahat ng nakita mo, Diyos ko, gano'n na sakit, kinatakutan mo. Diyos ko, may sakit si gano'n, nakakatakot. Alam niyo po, sabi ng Ama, matakot kayo sa kasalanan at masisiyahan ang loob niyo, papayapa ang isip niyo. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat, yun ang pinakamahalaga na dapat ay matutunan ng tao. Ang magsuko ng sarili at magpakatapat, magpakababa sa Kanya. Upang sa gayon, matutunan ang dapat, magawa ang dapat, makasunod sa dapat, magawa niyang dapat, may bigay niyang dapat, ikaw na anak niya ay magagalak. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, mayroon bang kulang? Tingnan nyo nga. Ang palay, ang palay pag sinabog mo, maliliit na butil ng palay ang nakikita mo, no? Ilang araw lamang, wag lang itong mababaha o kakainin ng hayop o kakainin ng daga. May makikita ka ng punla. At makailang araw pa, makikita mo itong lumalaki na. At makailang buwan, eto na, ginagapas na. Sumibol siya, nagkauhay, at nahilog ang mga palay, wala ka nang ginawa. May ginagawa ba kayo, mga magbubukid? Meron? Ang ginagawa ng magbubukid ay ano? Lulusong sa bukid, magpapatubig, magbobomba, magbibigay ng pataba, maglilinis, etc., etc. Subalit, isa man sa magaling na magbubukid, walang nagpatubo ng punla, walang nagbigay ng bunga, walang nagparami ng ani. Sino lahat? O bakit ang tao di na pagninilayan yan? Ang dami-daming ginagamit. Pag nagpagawa ng tahanan, yung mayayaman, iba't ibang muebles ang binibili, iba't ibang mga materyales ang nabibili, saan yan nang gagaling? Katulad halimbawa ng gagawing hagdan na napakakapal na mga tablang nara, saan ito nagmula? Kinuha sa lupa. Bakit hindi mapagnilayan ng tao? Laksa-laksa na ang bilang ng tao, subalit nabibigyan pa rin ng Ama ng kaparaanan na kapag gustong magpagawa ng tahanan, ang maraming pera, may pambili, nakakabili ng magandang mga tiles, mga tabla, yerong mamahalin, iba't iba ng yero ang tawag gayon. Noong unang panahon, isa lang ang yero. Ngayon, ano na ang mga yero? Iba-iba na. May long span, may ganito, may ganon, may ganyan. Tao ang nagpangalan, di ba? Ngunit ang materyales, ang mga ginawang material na yan, saan nagmula? Patuloy ang pagpapagawa, mga building, mga tahanan, mga kulungan ng baboy, etc., etc. Hindi nawawala ang buhangin. Patuloy na sumisibol ang buhangin. May nakukuhang buhangin, may nakukuhang lupa para pantambak. Di ba naisip yan ng tao? Bakit ang gawa ng tao hindi pa rin magbago? Habang naglalakbay na pauwi. Pasubali ng Espiritu, konstansya pagnilayan mo, anak. Bakit hindi ito mapagtuunan ng pansin ng tao? Tamang may salapi ka, limpak-limpak. Kung wala ba akong patutubuin, pasisibulin muli na buhangin, may makukuha pa sila. May buhay din ang buhangin. Sapagkat ang nagbibigay buhay ay ang Ama, kaya napaparami niya. Buhay ba ang Ama?
umaapaw. Hindi na uubos. Nakakagawa ng bakal. Saan kinukuha yan? Ano ang pinanggawa dyan? Daliri? Daliri mo man ang abang nagbuhay niyan. Nagpapagalaw at kumikislo. Nakaugnay sa katawan mo. Bakit di maisip? Kay buti mo, Ama. Kapag kailangan mo ng mga hollow block, saan nagmula ang ginawa na yan? Anong pinanggawa dyan? Buhangin at simento. Saan nagmula ang simento? Tama, ginawa yan ng tao, produkto yan ng tao, ang mechanical. Sabi ng tao, magaling mekanarya. Mechanical eka yan, civil engineering eka yan, industrial eka. Magiging industrial engineering ka ba? Mechanical engineering, civil engineering ka, kung wala kang utak. Ngunit sinong natatanyag? Ang tao, hindi ang Ama. Ang tao, hindi ang Ama. Anong nais ng Ama? Anak, ipakilala mo naman ako. Sapagkat kung wala akong sinidla ng utak para maging engineer, inhinyero, wala. Wala. Walang matatawag na inhinyero. Tama ba ga? Bakit hindi natatawag ng tawang Ama? Salamat po. Salamat po sa lahat ng ito. Ano sinasabi ng tao? Kulang pa rin. Ang sabi ng tao, pag nagkabahay na ako ng maganda, tama na, maligaya na ako. 10 bahay, di pa masyahan. Kulang pa rin. Wala nang paglagyan sa salapi, umaapaw na ayaw pang tumigil. Lahat ng lugar, bawat bansa, may taong gusto'y sakupin niyaan. Ngunit walang makagagawa niyan. Kahit gaano pa kayaman, hindi lahat ng bansang gusto niyang lagyan ng kanyang kayamanan ay magagawa niya. Mabibilang mo ang mapaglalagyan niya. Yaon ang patotoo, na gaano ka man kapangyarihan, mayaman at matalino, ang ginagawa ng Ama ay di mo maaring gayahin. Kaya't ang lahat ay may hangganan. Ano lamang ang pinagkaiba ng mayaman at mahirap? Ang mayaman, lahat ng gusto niyang kainin at bilhin, magagawa niya. Ngunit ang tiyan nila, bituka pa rin ang papasukan. Ang bibig nila, yaon pa rin nangunguya, ngipin at bagang. Subalit, kung ang mayaman ay masama ugali at ang mahirap ay mabuti, magkaiba tutunguhan. Kaya't mayaman at mahirap, isang dapat na panuntunan. Diyos, Ama, ang tanggapin sa buhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Anong silbi ng lahat ng bagay? Kung hindi makapagpapaligaya sa buhay mo, kung hindi makapagpapapatag sa isip mo, kung hindi makapagpapasiya sa kalooban mo, hindi pwedeng sabihin mo sa pera mo, hoy, kumilos ka nga, lutuin mo yon. Kaya't, kung wala kang kapwa-tao, at walang makatiis sa'yo, na makisama kahit sa tambak ang pera mo, kapag di ka na makagalaw, di ka na makakilos, hindi mo pwedeng sabihin sa pera mo, hoy, maggisa ka nga sa kawali. Buksan mo nga ang pintuan, kung uugod-ugod ka na. Kaya nung ibig sabihin at nais ipaliwanag, kapwa mo, mahalin mo. Isa kayo na binuhay ng Ama. Sa pamamagitan ng Espiritu niya, kailangan tao, magnilay, magbulay kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, yaon ang simbolo ng katotohanan. Yaon ang katotohanan at pawang katotohanan. Kapag kinain mo na ang dugot laman ng Kristo, may pangunawa ka na sa kapwa mo. May pagmamahal ka na, papahalaga, pangunawa, at pagparaya sa kapwa-tao. Sapagkat ang nag-aari sa iyo ay hindi na tao, kundi Espiritu ng Ama, ng Anak, sa pangalang Jesucristo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan,
mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya naman, kahit na may sakit, ano ang dapat sabihin? Diyos ko at Ama ko, salamat sa buhay na pahiram mo. Ngayon ay alam mo kung anong dinaramdam ko, kung anong nararamdaman ko, at kung anong masakit sa akin. Kaya tinahabilin ko na sa iyo ang aking katawan at kaluluwa, maging ang aking espiritu, buhayin mong totoo. Nang sa gayon, ang mabuhay na espiritu mo, ang nabuhay na espiritu mo, ang bubuhayin mong espiritu, siyang aking madarama, wag ang aking pagkatao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaneyahanang, nekkaramaneyahanang, nekkaramaneyahanang. Kaya nga't ang pag-uulat ay mahalaga. Ang paghahayag ay kahalagahan ng lahat. Kung ito'y tatanggapin, magliliwanag na ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Halina kayo, mga mahal ko.